Hello po. Ay, sorry po, no, nag-practice kasi kami ng praise and worship namin, kapatid. So, medyo na-late po ako, pero at least eto na. So, sorry po, no. Hindi ka ba kasali sa group chat? Please, sali kayo sa group chat namin para na-update ko po kayo. Pasensya na po, no, kung na-late po ako. Dapat 8:30 kaso, yun nga po, ang dami kong ginawa ngayon. Nag-pray po tayo sa munisipyo, tapos nagpunta po sa jail, nag-practice ng praise and worship. So medyo marami pong ginawa kaya na-late po, sorry. Pero our topic ngayon, binago ko po ulit. Ang topic natin, He is close to the brokenhearted, no? Yan, so, apo sa lahat po na gustong sumali ng group chat, please, send me your, please message me, no? Hi. So, ayun, hello po. Opo, mamaya po after this devotion, no, mag-message po ako. So, again, our topic right now is from Psalms 34:17 to 18, no? So, napakaganda po ng verse na yan. So, dyan po muna tayo kasi I asked the Lord kanina po, at kinausap talaga ako ng Panginoon na marami talaga ngayon nahihirapan sa kanilang buhay, no? So, kaya kailangan natin pag-usapan to that He is close to the broken. Amen po ba? So, Psalms 34:17 to 18, kapatid. Ito na rin yung apat na points, 1, 2, 3, 4. Kasi, since hindi tayo makapag-PowerPoint, kapatid, nilagay ko na rin yung each point, 1, 2, 3, 4. So, ginawan lang natin ng paraan, no? Pero, yun nga po, dahil nga hindi po nga tayo makapag-PowerPoint pa kasi yung algorithm natin ay nasa cellphone. So, tsagain muna natin na ganito muna. Amen ba? So, Psalms 34:17 to 19. 17 to 18, sorry po. 17 to 18, kapatid. 17 to 18. So, ayan. Pakisabi po present kung nandito na po kayo para alam ko lang, no? Ayan, hallelujah. Pakishare na rin po sa group chat natin, please, yung kaya pong mag-share. So, ang topic po natin ngayon ay ina-address ko po na sa mga kapatid na nahihirapan na, napapagod na sa kanilang buhay at maraming pinagdadaanan, no? So, dalangin ko po, kayo po ay tulungan ng Diyos sa pamamagitan po nito, no? Ayan, sige po, no? Tulungan po kayo ng Diyos, tulungan po kayo ng Panginoon at maintindihan niyo po kung paano ginagawa ng Diyos pag kayo po ay nahihirapan. Ayan, no? Again, our topic right now is Psalms 34:17 to 18. He hears you, He delivers, He is near, and He saves. So yan po yung apat na points na pag-uusapan natin ngayon, no? At naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ay ang siyang kikilos sa iyong buhay. Amen. Yan. Sige po, no?
And if you could like it, share it, tap it guys. Pasabi nilang amen, 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 no? Kung sino pa man yung nandiyan, no? Old Testament po ito mga kapatid. Yan. Thank you po sa mga nag-share, nagla-like, no? Para po sa algorithm natin, no? Thank you po. So tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon that He is close to the brokenhearted. Yan. So, alam ko po marami po sa inyo problemado. Tama ba? Marami po sa inyo may mga pinagdadaanan. Pero nawa tulungan po kayo ng Diyos ngayong araw. Amen. Ay, new. Opo, Old Testament po itong Psalms. Wait lang po, medyo mainit. Okay. Mainit lang. And hello po, hi po. Sobrang init po no, init talaga. Alam niyo, sobrang pagod ko hindi dahil sa mga ginawa, kundi dahil sobrang init. Ayan, please, if you could like it, share it, tap it guys, no? Yan, after like, mga ilang minutes na lang. 6 minutes, at 4 minutes na lang, mag-start na rin tayo, no? And, pakicheck na lang po kung naglalag ako. Naglalag po ba ako o hindi naman? Baka kasi naglalag ako eh. Wait lang, palit na lang. Wait lang, palit na lang ako ng yan, para hindi tayo mag-lag. Nagpalit na po ako sa data. Hindi, nagpalit po ako sa data para hindi po tayo mag-lag. Ayan. So medyo may topa kasi minsan yung converge. Pero again, no, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. And we will deal those people who are broken right now. Amen. Hallelujah. Amen. Ayan, thank you po. Thank you po sa mga nag-present. No? Thank you po. Ayan. So, wait lang at check ko lang kung ilang minutes na. 7 minutes. Ayan. Ayan, thank you po. Thank you po sa mga nag-repost, sa nag-share, nag-like. Ayan, thank you rin Ate Ann sa pag-chat po sa group chat, no? Pwede nyo po akong i-message for kung gusto nyo pong sumali sa group chat. Pero bago po tayo mag-start, no, kamusta po ang puso nyo? Sige nga po. Titingnan ko lang kung confirm po itong ating pinagdadaanan. Kamusta po ang puso nyo? Kamusta po kayo? Kamusta po meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Pagod ka ba? Or any? Okay, 50-50 na. May durog, okay? Okay naman ang puso, praise God. May mga broken. May peace ang puso, may pusong pagod, no? Punong-puno ng pagsisisi. Mukhang tama-tama po yung topic natin ngayon, ha? Ayan, 2 minutes na lang mag-start na. Okay naman kuya, kabutihan ng Diyos. Amen. Durog po towards sa Diyos at sa tao. Nag-aapoy, praise God naman sa nag-aapoy. Okay lang po kahit maraming problema. Amen. May impatient, sobra pong lungkot, 70-30, parang high blood na ending. Okay naman, ayun, praise God po, no? May mga okay, may mga hindi, may mga pagod na, may mga hindi maintindihan, no? Actually, normal lang naman yan. At hindi po dinidiscredit ng Diyos yung nararamdaman mo. Amen? Hindi po napapagod ang Panginoon sa yung intindihin ka, hindi napapagod ang Diyos na lingapin ka. Amen? And normal naman. Amen! And salamat po sa Panginoon. Kasi kanina po, habang naglalakad ako, no, tinanong ko talaga sa ang Panginoon. Sabi ko, Lord, kamusta ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam anong sasabihin ko, hindi ko alam kung anong dapat kong i-preach, etc. etc. Pero
sinasabi talaga ng Panginoon na marami po kasi talagang broken ngayon. Amen. Medyo busy. Ask ko lang po sana kung hindi nakakaya bumalik sa hindi nakakaya bumalik sa church, no? Condolence, Ate Chen. No, Lord, I pray sa aking kapatid na namatayan ng asawa. Lingapin mo siya ngayon, Panginoon, and I declare ang pagsama mo pa rin. Mahirap po itong pinagdadaanan nila, pero Lord, I pray kaaliwan sa'yo at ipaunawa mo ang lahat ng ito. Makaya niya on behalf of her family, Lord God. At kung ano man ang mga suliranin na dadaanan niya, please tulungan mo po siya in Jesus' name. Amen and amen. Merong mga puso na waiting po for answered prayer, no? Makakabalik ka, Akira. Akira Ken, no? Makakabalik ka. Huwag ka mag-alala. Amen. So siguro pwede na rin po tayo mag-start, no? Sige po, mag-pray po muna tayo. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po. Dahil naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na kasama namin. At the same time, Lord God, binigyan mo kami ng biyaya mo na nagmumula lamang sa'yo. And ang aming devotion ngayong gabi, bagamat alam namin, Panginoon, na mahirap po ang buhay, pero we pray and declare that you, O God, will move in our brokenness. Lord, maraming mga bagay na hindi namin naintindihan, pero ikaw ang Diyos na kinakapitan namin. At yung pag-aaralan namin salita mo, ito po ay magsilbing pangako sa amin na ikaw nga ay tunay na malapit sa amin. Kaya Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, hallelujah. Pwede mo bang sabihin dyan sa comment section with the declaration of faith, aayusin ka ng Diyos ngayong gabi. Sige nga po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Umpisahan natin to ng may faith, kapatid. Hindi natin to pag-uusapan para manatili kang broken, kundi pag-uusapan natin ito para mas maintindihan mo na mahal ka ng Diyos at iniintindi ng Diyos lahat ng pinagdadaanan mo. Amen? Aayusin ka ng Diyos ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Amen. Thank you po sa mga nakilahok, no, sa ating declaration. So ngayon, sige po, basahin muna natin yung key verse natin. Sige nga po, sino po ang nagbuklat na ng Bible? Taas niyo po yung kamay niyo, yung mga nakabuklat na yung Bible. Ayan, amen. Yan, ako po, no, buklatin natin Bible natin. Sabi po dito sa mga awit, chapter 34, verse 17 to 18. Basahin ko rin mamaya sa English. Pero ito po muna sa Tagalog. Agad dinirinig ng daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Pagdating po sa English, kapatid, sabi po dito, the righteous cry out and the Lord hears and deliver them out of all their troubles. The Lord is near to those who have broken heart and save such as have crushed in spirit. Pero mas maganda yung sa Tagalog eh. Amen? Grabe yung sa Tagalog. Agad. Sabi mo nga agad. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Grabe si Lord. Amen? Gusto ko yung term na agad. Kapatid, umiyak ka sa Diyos ngayon at agad siyang sasama sa'yo o pupunta sa'yo, susugod yung term ko eh. Pero agad siyang pupunta. Agad kanyang naririnig. Amen? Bakit, kapatid? Minsan kasi pwede mong sabihin o i-argument sa akin, Kuya, kailan ako naging matuwid? Iniisip mo, kapatid, pinapakinggan ka kaya ng Diyos dahil makasalanan ka? O kaya pinapakinggan ka ba ng Diyos dahil may mali kang nagawa? Pero kapatid, ang pagiging matuwid ay hindi dahil sa'yo, kundi sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen ba? Nang tinanggap mo si Jesus, pwede bang itaas yung kamay ng mga tumanggap na kay Jesus sa puso nila? Yung mga tumanggap po kay Jesus, kapatid, ikaw ay tinitignan ng Diyos na matuwid. Amen? Dahil kay Jesus, dahil kay Kristo. Hindi dahil kahit kanino, kundi kay Jesus lang. Amen? So, ibig sabihin, yung taong merong Kristo sa puso o tumatawag sa Diyos ay naririnig agad ng Diyos. Agad. Amen? Ngayon, kapatid, gusto ko po kayong bigyan ng illustration sa introduction. Napansin nyo ba? Sino po dito yung isang nanay? Taas nga kamay, isang nanay. Oh, sorry. Baka sabihin nyo, sobrang bias ko sa mga nanay, no? Sino po dito yung mga
magulang na, yung may anak. Yan, sige po, yung may mga anak na. Mapalalaki o mapababae. May anak po, may anak, sige po. Hindi po sa Diyos ang astral projection. Pero mamaya na po lahat, please, lahat po ng topic na hindi po about dito, please wag niyo pong itanong, imumute po namin kayo, pasensya na po. Ayan, kasi gusto po namin ng maayos po na pagde-devotion. So lahat ng tanong na hindi po related sa aming topic ngayon ay mamaya na natin sasagutin. Pero pag yan in-spam mo, imumute po kita. Okay po ba yun? Kaya yun, pero hindi po biblical ang astral projection, no? So pasensya na po, no, kasi magugulo po yung devotion namin eh. So sino, iulitin ko po sino po dito yung mga nanay na, tatay na, o meron ng anak? Yan, tayo po, no? Kayo po pala, ako may pamangkin lang. Pero titignan mo, pansinin mo kapatid, kahit ang lalim ng tulog mo, amen? Sobrang lalim ng tulog mo. Pero pag ang anak mo umiyak kahit madaling araw, tatayo ka, di ba? Hahanapin mo siya kung nasan siya, bakit siya umiiyak. Tama, mali? Hindi yun casual observation, kapatid. Hindi yun, kahit gaano kalalim ang tulog ng parents o kaya ang nanay o ang tatay, pag narinig mo yung specific sound ng pag-iyak, it bypasses yung mga defense mechanism mo pagtulog. Kahit malalim ang tulog mo, babangon ka. Bakit? Kasi nga, iba na yung tunog ng iyak. Kasi you have caring heart. Sabi mo nga dyan, caring heart. Kaya ka nagigising sa madaling araw dahil umiyak yung pamangkin mo, umiyak yung anak mo, o kahit ano man ang nangyayari. Kasi nga, iba na yung response mo kasi may care ka sa kanya. Tama, mali? Naintindihan niyo po ba ako? Kasi gusto kong bigyan ng emphasis na paano ang Diyos pag umiiyak ka na? Kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon na huwag mong maliitin yung pag-iyak mo sa Panginoon kasi hindi yan sayang. Amen? Na kung paano ang isang magulang na pag umiyak ka, nagre-rescue agad. Tama? Tama ba? Di ba? Hindi naman yan basta-basta na lang na, uy, ano ba ang ingay nyo? Hindi nga ganun eh. Tatanungin, ano bang nangyayari? Bakit ka umiiyak? Anong meron? Kasi kapatid, lagi pong nagre-rescue ang Diyos. Sabi mo nga, agad. Amen? Ngayon kapatid, ang katotohanan ng buhay, kahit na nasa Diyos ka kapatid, ang hirap maniwala na agad-agad na lumilingap ang Diyos. Tama ba? Kahit na nasa Panginoon ka na. Kasi kapatid, sino ba ang nadadalian sa buhay? Lahat naman mahirap eh. Tama? Mahirap umusad, mahirap makamove on, mahirap mag-survive. Meron ako nakita nag-live kanina, survivor in Christ. Ramdam na ramdam mo yung paghihirap niya. Amen? At minsan kapatid, ginagamit ng kaaway yung nararamdaman mo na sinasabi niya, wala na, iniwan ka na ng Diyos. Wala na, mananatili ka ng broken. Wala na, simula nung kumilala ka kay Lord, pabigat na ng pabigat yung buhay mo. O kaya naman may mga balita ka na unexpected na dumating, Lord, bakit mo ba ginagawa sa akin to? O kaya naman iniwan ka ng relationship, pamilya, anak, asawa, kaibigan. Bakit nangyayari to? At most of the time kapatid, marami tayong quiet depression and anxiety. Tama? Na ikaw at ako lang ang nakakaalam. Amen? Sino po dito yung may mga silent battles? Lahat tayo meron eh. Kasi hindi na tayo freely makapagsabi sa iba kasi it's either i-judge ka nila or isesermonan ka nila. Meron nga akong mga kina-counsel kapatid, sorry sa'yo lang ako Kuya Jerome nakakapag-open. Okay lang po yun. Kung kailangan nyo pong mag-open, kung kailangan nyo na kausap kapatid, libre po yung inbox ko, pwede po kayong mag-chat doon. At binabasa ko po yung kahit sobrang haba.
Kung para lang maging okay ka kapatid, pwedeng-pwede po akong kausap. Huwag niyo lang po expect na bigla na lang ako magre-reply kasi nga sobrang dami ko ring kausap. Pero ang ibig ko sabihin, pag nag-chat po kayo, susubukan ko pong mag-reply. Amen. Kaysa naman sumuko ka sa buhay. Amen. Ngayon, iniisip rin natin na akala natin na gusto ng Diyos yung polished version na natin. Hindi rin eh. Amen. Kaya kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, itong pinag-aaralan na natin na Psalms 34:17 to 18, ito po ay sinasabi ng Diyos na iba yung kasinungalingan ng kaaway sa totoong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sobrang init po, no? Init din eh. Alisin ko na nga itong sombrero ko. Oh, pawis na pawis, oh. Amen. So kung titignan natin kapatid, sorry po, wait lang. Yan, kung titignan natin, pag binasa nyo po itong Psalms 34:17 to 18, ito po ay nagpapakita na ang Diyos po ay to the rescue sa lahat ng pinagdadaanan mo. Sabi mo nga dyan, to the rescue. Amen. Kaya kapatid, tingnan muna natin yung konteksto. Ngayon kapatid, ano bang context nitong Psalms 34? Amen. Ang konteksto po ng Psalms 34, ito po ay isinulat ni David nung nasa kuweba siya. Amen. Sinulat niya to habang nagtatago siya. Sinusulat niya to habang tumatakbo siya para sa buhay niya dahil gusto siyang ipapatay ni King Saul. Sinulat niya to nung desperado na siya, sinulat niya to nung takot na siya, sinulat niya to nung tumakas siya sa territory ng Gath. Kaya kung titignan mo kapatid, gustong-gusto ni David mag-survive. Pero kapatid, si David, bagamat siya po ay isolated, bagamat tapos na yung karir niya sa buhay, wala na yung safety, wala na yung comfort, wala na yung dignity, lahat wala na. Isinulat pa rin niya na ang Diyos ay malapit sa mga broken-hearted. Bakit kapatid? Tingin mo bakit? Kasi si David po, tinawag po siyang a man after God's own heart. Ibig sabihin kapatid, kinilala niya ang Diyos at kilalang kilala niya ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, kahit nasa kuweba siya, hindi nagbago ang pagkakilala niya sa Panginoon. Alam niya na ang Diyos, bagamat siya ay nagtatago, ay hindi siya iniwan o pinabayaan man. Amen. At ito po ay katotohanan din sa buhay mo ngayon. Amen. Sabi mo nga dyan, hindi ako iniwan o pinabayaan man ng Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya natin pag-aaralan itong Psalms 34:17 to 18, kapatid, para naman lumaban ka sa buhay, hindi na lang lagi ka na lang suko, lagi ka na lang talunan, lagi ka na lang inapak-apakan, lagi ka na lang kawawa, lagi ka na lang bang wala na bang panahon para sumaya ka naman. Kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo, sa iyong kagipitan, sa iyong struggle, sa iyong brokenness, sa iyong worriness, sa lahat ng pinagdadaanan mo, mas malapit ang Diyos sa'yo, lalong-lalo na kung meron kang pinagdadaanan. Amen. Kung paano ginawa ng Diyos kay David, gagawin rin ng Diyos sa'yo. Bakit? Because God has no favorites. Amen. Pantay-pantay ang Diyos. Ang nagmamatter lang ngayon, ano ba ang faith mo sa Panginoon? Amen. Minsan kasi kapatid, pag wala ka ng pera, pakiramdam mo, wala na si Lord. Tama, mali. Minsan kapatid, pag wala kang kumakausap sa'yo or ayaw mo na kay Lord. Ang daming circumstances sa buhay mo na nakakaapekto sa kayang gawin ng Diyos. Tama? Kasi bakit? Mas nakatingin ka kasi sa mga wala ka kaysa sa mga meron ka.
Kaya ngayon kapatid, tuturuan kita paano ba ang tamang paglapit sa Diyos at the same time, paano ba i-claim itong Psalms 34:17-18. Amen? Amen po ba? So first point, ito po yung first point. Ayan. Ulitin ko po yung mga tanong po na wala po off topic po, please lang, wag nyo na pong i-flag kasi pag finland nyo po, imimute ko po yan. Mamaya na po kayo magtanong after this devotion. First point. Yan. Anong first point? Nilagay ko na ha. He hears you. Amen. Ang Diyos ay hindi bingi sa mga paghihirap mo. Amen. Ang Diyos ay hindi po bingi sa mga iyak mo. Amen. Tingnan mo ha. Basahin natin agad yung verse. Sabi, agad dinirinig daing ng matuwid. Agad. Sabi dito, agad. Agad dinirinig daing ng matuwid. Kapatid, hindi po bingi ang Diyos. Amen. Sabi po sa English, kapatid, the righteous cry out. Kapatid, pag broken ka na, pag may pinagdadaanan kang matindi, napakahalaga kapatid na sa Diyos ka umiyak. Amen. Minsan kasi kapatid, anong ginagawa mo pag may problema ka? Hahanapin mo kung sinong kamarites mo. Hahanapin mo kung sino yung pwedeng manlibre sa'yo. Hahanapin mo kung sino yung mga tao na inaasahan mo. Paano kung hindi sila available? Magtatampo ka. Tama? Paano kung wala silang magagawa sa sitwasyon mo? Hinahanap mo kainuman. Paano kung wala ka ng kainuman? Minsan kapatid, pag nag-open ka sa tao, hindi naman lahat okay. Tama ba? Tama? Minsan kapatid, nagiging chismis yung problema mo pag nag-open ka. Katotohanan yan ha. Wala po akong pinaparinggan, wala po akong sinisiraan, pero sa totoo lang, pag sa tao ka nag-open, kumakalat. Diba? At the same time, marami po tayong mga maling outlet. Sabi mo nga dyan, maling outlet. Sobrang dami nating maling outlet. Yosi, inom, pambababae, panlalalaki, addiction sa games, addiction sa lahat ng bagay. Ang daming wrong outlet. Diba? Kasi kapatid, hindi mo naiintindihan na merong Diyos na handang makinig sa'yo. Ang dami nating wrong outlet. Minsan nagwawala ka, minsan tahimik ka, minsan nagmumukmuk ka, minsan nagmumukbang ka. Stress eating yarn, di ba? Minsan, kung ano-ano na lang gagawin mo para lang maibsan, may mga self-harm ka pa. Di ba? So, ibig sabihin kapatid, pag ganito yung mali ang outlet mo kapatid, wala. Wrong outlet, wrong output. Wala pong magandang kahitnatan ang isang maling outlet. Yung iba gagastos ng gagastos. Di ba? Sino po nakaka-relate? Pwede mo maitaas kamay mo kung nakaka-relate ka. Di ba? Ako kapatid dati, sobrang dami kong wrong outlet eh. Pero sana ngayong gabi kapatid, maintindihan mo to. First point. He hears you, hindi bingi si Lord. Amen. Ang pag-iyak, ang pagdaing, sobrang raw niyan. Amen. Minsan lang yung nakakakaya na kaya niyang umiyak. Artista yun eh. Pero pagkaharap mo ang Diyos kapatid, huwag kang mahiyang umiyak. Amen. Pagkaharap mo ang Diyos, huwag mong hayaan na hindi mo ibuhos yung sarili mo. Kasi kapatid, anong sabi ng Panginoon? Agad naririnig daing ng matuwid. Kaya nga kapatid, pag problemado ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa Diyos. Amen ba? Minsan ganito,
Lord, pwede ba ako lumapit sa'yo, Lord? Hiya ako Lord, hindi ko kaya mag-pray. Lord, kailangan ko ganito para ipag-pray ako. Kapatid, kaming mga lingkod ng Diyos, pwede po kaming mag-pray sa inyo. Amen. Kami pong mga lingkod ng Panginoon. Ano yung confetti? Thank you for the confetti. Pero kami pong mga lingkod ng Panginoon, kapatid, pwede po kaming mag-pray sa inyo. Pero mas maganda at ine-encourage ko po kayo mismo ang dumiretso sa Diyos. Amen. Amen ba? Ikaw at ako, kausapin natin ang Diyos. Yung raw, hindi mo kailangan, sabi po di ba pinag-usapan natin kahapon, hindi mo kailangan ng sobrang daming salita o babbling words. Ang kailangan mo, totoong puso. So anong ibig ko sabihin, kapatid? Sample po, halimbawa ako, na-disappoint ako sa tao. Lord, na-disappoint ako sa tao, pagod na ako. May biglang dumating, kapatid. Sample ko na lang yung testimony ko, Tatay ko po, kapatid, nagkaroon po siya ng TB bones. Yung spinal cord niya, kapatid, halimbawa ito po yung spinal cord niya, nagkaroon po ng TB bones. Kaya ang nagagalaw na lang po ng tatay kung ulo niya na lang. Ganyan na lang. Kaya pag inupo mo siya, tutumba siyang ganun. Wala, ulo na lang talaga. Ganyan na lang. Kaya pag nakahiga siya, wala, ganyan. Ikaw na magtatagilid, ikaw na magaganon. Sobrang hirap. Alam niyo, kapatid, habang nagbabantay po ako sa Panginoon, sa tatay ko, sabi ko, Lord, ang hirap ng sitwasyon ng tatay ko. Hindi ko na alam gagawin ko sa kanya. Pwede bang pagalingin mo siya? Sobrang wrong. Amen. Anong pinagdadaanan mo? Anong kailangan mo? Pinutol pa po ng ospital yung pharmacy. Makaka-relate po sa akin yung mga nakumpay ng matagal. Pinutol po ng pharmacy yung gamot. Kasi wala na po kaming pambayad sa ospital. Sabi ko sa Lord, umiyak na naman ako sa Lord. Lord, nakakaawa po yung tatay ko kasi wala na po kaming pambili ng gamot. Pinutol pa ng pharmacy. Paano po yun, Lord? Kung ano ang pinagdadaanan mo, yun ang sabihin mo. Amen. Bakit? First point, He hears you. Amen. Hindi mo kailangan, kapatid, ng marami pang sinasabi. Hindi mo na kailangan, kapatid, na ano bang magandang salita. Sabi ng Bible, naiintindihan na ng Diyos lahat yan. Alam na ng Diyos laman ng puso mo, alam na ng Diyos pinagdadaanan mo, alam na ng Diyos lahat ng tungkol sa buhay mo. Ang kailangan mo lang maging transparent. Chat mo nga dyan, transparent. Amen. At yun yung sinasabi ng Panginoon, umiyak ka sa Diyos dahil naririnig ka ng Panginoon. Amen. Kaya nga itong si David, kapatid, tingnan mo bakit siya a man after God's own heart. Kasi sinasabi niya problema niya. Panginoon, papatayin na nila ako. Panginoon, inuhuli na nila ako. Panginoon, nagtatago ko ngayon. Panginoon, bilisan mong sumagot. Kung ano ang laman ng puso, sinasabi. Amen. Kasi yun yung magandang relasyon. Tingnan nyo, kapatid, si Maria. Si Maria at saka si Jesus. Di ba inutusan po ni Maria si Jesus? Tingnan mo, sinabi ni Jesus yung nararamdaman niya kay Maria. Babae, hindi pa ito ang aking oras. Nag-atubili ba siyang sabihin? Hindi. Ano sabi ni Mary? Basta gawin mo yan. Sabi sa The Chosen, di ba? Kaya mo na yan, basta gawin mo yan. Ganun kasi yung openness. Alam mo, ang healthy na relationship sa mag-asawa pati sa pamilya, yung kaya mo mag-open, hindi mo na kailangan magsinungaling. Most of the time, para lang to please yung mga kasama mo sa bahay o kaya yung relationship na meron ka, mas okay sa'yong magsinungaling, at least hindi nila alam. Hindi po healthy yun. Ang healthy, kapatid, sinasabi mo, transparent. Kung napapagod ka, sabihin mo. Kung nahihirapan ka, sabihin mo. Pinapaunawa ko lagi. Lagi mo sinasabi, ganito, kailangan mo, ganyan, ganyan. Kasi, kapatid, yun din yung ini-encourage sa'yo ng Diyos.
Maging totoo ka sa nararamdaman mo. Kailangan mo pa bang magtago? Kung alam na ng lahat, kailangan mo pa bang magsinungaling sa Panginoon? Kaya nga kapatid, mali siguro yung prayer na ganito. Lord, nahiya ako hingiin sa'yo siguro ganito na lang. Dinowngrade mo yung hinihingi mo kasi nahihiya ka sa Diyos. In the first place naman kapatid, bago ka pa lumapit, alam naman talaga ng Diyos yung kailangan at gusto mo. Naintindihan niyo ako kapatid? So ibig sabihin, wala na pong kwenta, wala na pong, hindi na po nagmamatter kung ano yung sasabihin mo kasi alam na ni Lord yan. Ang kailangan mo na lang magpakatotoo. Amen po ba? So halimbawa, ano ba mga problema mo? Kunyari, may utang ka. Lord, bayaran mo utang ko, pagod na akong singilin nila. Alam mo yan na wala akong pangbayad. Amen? Ngayon, pag alam mo kasi may pangbayad ka kapatid, hindi mo lang binayad, di mo yan masasabi kay Lord Tama ba? Hindi mo yan masasabi. Pero kapatid, ulitin ko, di ba? Kung titignan mo na lang, halimbawa ako po, may acid reflux ako kanina. Ina-acid ako. Sabi ko, Lord, ina-acid ako, hindi ko na alam gagawin ko. Ganun ako lagi sa Panginoon Uminom na ako ng tubig, uminom na ako mainit na tubig, ano pong gagawin ko? Pagalingin mo po. Ganun ako sa Diyos. Yung papa ko po, kinuha na po ni Lord. 2 years ago na po. Amen? Kaya ako kapatid, ang ginagawa ko po sa Panginoon, nagiging transparent ako sa lahat ng sitwasyon. Pag mainit, Lord, sobrang init. Nanghihina ako ngayon, Lord. Kanina nga kapatid, nagpe-practice kami ng praise and worship. Papunta po ako ng church na tanong ko si Lord, pwede ba akong magpaalam? Kasi init na talaga ako, Lord. Nahihilo na po ako sa init. Pwede ba akong magpaalam na hindi muna po ako tutugtog? Pero sabi ng Panginoon kasi sa akin, walang ibang tutugtog walang gitarista. Kaya sabi ng Lord, i-strengthen kita. Napagtagumpayan ko naman, nakapag-preach pa ako dito. Anong ibig ko sabihin? Pag nagpapaka-transparent ka sa Panginoon, ang Diyos mismo ang mag-i-instruct ng mga dapat mong gawin. Bakit? Kasi naririnig ka ng Diyos. Pinifilter out lang natin yung mga hinihingi natin sa Diyos kasi hindi natin kilala si Lord. Tama? Pinifilter out mo lang yung mga sinasabi mo sa Panginoon kasi hindi mo alam yung kayang gawin ng Diyos. Kapatid, ang Diyos ay wala pong mahirap sa Kanya at wala pong imposible sa Diyos. At pipiliin lagi ng Diyos na intindihin, unawain ka para lang ikaw ay mas mapalapit sa Panginoon. Amen ba? Kasi kapatid, ang iyong manlilikha ay nakikinig sa'yo ng maigi. Bawat detalye, bawat hinga, bawat hinagpis, bawat luha, bawat reaksyon, bawat nilalaman, bawat maliliit na detalye, alam na alam yan ng Diyos. Amen. At nakikinig siya sa'yo. Amen. Kaya nga kapatid, di ko alam kung paano po kayo mag-practice ng pananalangin nyo, pero sana, pag nanalangin ka sa Panginoon, walang distraction, umupo ka, lumuhod ka, umiyak ka. Isara mo pintuan mo, kausapin mo ang Diyos. Bakit? Kasi kapatid, mahalaga na marinig mo ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi bingi sa'yo. Amen. At ito po yung pag-ibig ng Diyos. Imagine mo na lang kapatid, kahit ano pala pakikinggan ng Lord. Alam mo anong principle ko sa panalangin kapatid? Ang principle ko kasi sa panalangin, sabihin ko lahat, si Lord naman din ang magdi-decide kung anong sasagutin niya. Tama? Meron pong live group dito kapatid. Just message me here on TikTok and I will give you yung kung paano po sumali. Amen.
Kaya kapatid, first point natin, naririnig ka ng Diyos. Amen. At dinig na dinig ka ng Diyos. Kaya kahit as of the moment kapatid, kung anong pinagdadaanan mo, sabihin mo sa Lord. Ina-anxiety ka, sabi mo, Lord, ina-anxiety na naman po ako. Panginoon, depressed na naman po ako. Panginoon, nahihirapan na naman po ako. Alam mo kapatid ako, kakaiyak ko lang din. Ang pinakaayaw ko po sa anxiety and depression, pag idle time ko, dun po ako ina-atake. Tama? Sa mga may anxiety and depression dyan. Kaya nga mas gusto kong magpaka-busy. Kung tatanungin niyo ako kapatid, alam ko napapansin niyo naman ba, ito si Kuya Jerome, bakit lagi itong may ginagawa? Di ba? Papansinin niyo ako, magdedebo ko ng umaga, magdedebo ko ng gabi, tapos in the middle, gagawin ko lahat ng mga para sa Panginoon. Kasi ayoko ng idle time. Kasi pag nagkaroon ako ng idle time, aatakin ako ng anxiety ko. Pero alam mo kapatid, ito yung gusto ko sa Panginoon. Pauwi po ako kanina, nasa sidecar po ako. Alam kasi ng iba mga pinagdadaanan ko yan. Sabi ko sa Lord, Lord, pagod na ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Ganito, ganyan. Pinagsasalitang hindi maganda sa akin. Ganito, ganyan. Pero alam mo anong kasing maganda, kapatid? Amen? Alam mo anong mas maganda? Pag ang problema kasi hinarap mo sa prayer, pagtapos mo mag-pray, okay ka na. Amen? Mali pala yung approach ko na magpaka-busy, mali ka rin na magpaka-busy. Akala nyo, porket nakarelate kayo sa akin, tama tayo parehas. Mali. Harapin mo sa Diyos. Imagine mo kapatid, yung sidecar po, sabihin na natin 5 minutes lang yung biyahe na yun. 5 to 10 minutes, papunta po sa church. Pero bago ko bumaba, kinatagpo ako ng Diyos. Nag-open ako eh. Kaya nga ulitin ko kapatid, bago ko to i-preach sa inyo. Amen. Bago ko to i-preach sa inyo, pinreach ko muna sa akin. Mag-open ka sa Diyos. Sabi mo nga dyan, mag-open ka sa Diyos. Ano pa yan? Broken ka, disappointed ka sa boyfriend mo, disappointed ka sa girlfriend mo, disappointed ka sa asawa mo, disappointed ka sa freelance mo, sa business mo, disappointed ka sa buhay mo, nasasaktan ka, may sakit ka, pagod ka na, nahihirapan ka na, di mo na alam yung gagawin mo, ina-anxiety ka na lagi, hindi mo alam anong certain sa future mo, hindi mo alam ganito, ganyan, anxiety pa sa gobyerno, anxiety pa sa pamilya, lahat sabihin mo sa Diyos. Kung gusto mong makalaya kapatid, lahat sabihin mo sa Lord. Amen ba? Amen? Kasi kapatid, ang Diyos ay hindi bingi para hindi ka niya pakinggan. Pakikinggan ka ng Diyos. Sabihin mo nga dyan, pakikinggan ka ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, sinasabi sa'yo ng Panginoon, ang Diyos ay nakikinig sa'yo. Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin, may nagsabi sa amin nito eh, hindi na ako nagpe-pray sa Panginoon. Sabi, hindi na ako nagpe-pray sa Panginoon kasi marami na siyang iniintindi, ayoko nang makadagdag. Huy, para mo namang minaliit ang Panginoon. Ang Panginoon ay all-knowing, ang Panginoon ay all-powerful, omnipresent and omniscient. Amen. Wala pong mahirap sa Diyos. At kahit sabay-sabay niya problema ng tao, katiting lang yan sa Panginoon. Amen. Nilikha niya nga mundo eh. Sa pamamagitan lang ng salita, jump pa kaya sa problema mo. Kapatid, ang ino-offer sa iyo ng Panginoon ngayon, umiyak ka sa Diyos. Amen. Mag-open ka, maging transparent ka sa Panginoon. Sabihin mo lahat sa Diyos without any reservation. And I guarantee you kapatid, katulad ni Hannah, babangon ka at magiging okay ka. Amen. Araw-araw mo yan gawin. Amen. Kaya kapatid, saludo po ako sa mga kapatid na hindi man nakaka-attend ng devotion natin, pero nagde-devotion na ng sarili nila. Saludo po ako sa mga kapatid na marunong ng manalangin kahit walang kasama. Saludo po ako kapatid sa mga nasa live group natin na marunong ng
magnangan sa panalangin at sa mga pangako ng Diyos. Ito po yung answered prayer ko eh. Amen. Kaya kapatid, ang dalangin ko sa'yo, umiyak ka sa Panginoon. Pangalawa, bakit kailangan mo umiyak sa Panginoon? Kasi He delivers you. Kapatid, ito po tandaan nyo ah. Sabi mo nga, tandaan. Kapatid ni Tandoon. Commercial lang. Tandaan mo to. Amen? Pwede po, kahit nagsasalita po kayo sa isip, ang Diyos po ay nakakabasa ng isip ng tao. Si Taning hindi. Amen? So, ngayon, tandaan mo. Ito yung tandaan mo. Hindi ka pwedeng palayain ng Diyos sa mga bagay na hindi mo ipinagkatiwala sa Kanya. Hindi ka pwedeng i-deliver ng Diyos sa mga bagay na pinangahawakan mo pa rin. Ang ultimate plan ng Diyos dito po sa Psalms 34:17 to 18 ay palayain ka. Pero babalik tayo dun sa 1. Wait lang po ah. Kanino galing? Ulitin natin kasi may pumunta lang po dito. Babalik tayo sa 1. Kailangan mo munang i-open sa Panginoon. Pagka-open mo sa Panginoon, palalayain ka niya. Amen. Naintindihan niyo po? Kaya kapatid, napakahalaga na nag-o-open ka sa Diyos. Hindi pwede na sabi, Lord, palayain mo ako pero hindi mo sinasabi yung detalye sa Kanya. Nagets niyo ako? Kasi hindi ka talaga tunay na makakalaya pag wala kang sinasabi sa Diyos. Kaya nga kapatid, pag matindi na pinagdadaanan, pag matindi na yung dapat mong harapin, hindi na pwede yung, Lord, alam mo na yon in Jesus' name. Amen. Tamad yarn. Amen. Tamad ka ba? Kasi hindi mo pwede yun, kapatid, hindi mo pwedeng, antindi na ng pinagdaanan mo, tinamad ka pa. Siguro yung mga bago dito, akala ko pa naman, seryoso tong mag-demo. Seryoso po ako, real talker lang. Diba? Dami mo na palang pinagdaanan, hirap na hirap ka na pala sa buhay, tapos ang prayer mo lang, Lord, alam mo na yan, tulungan mo na lang ako ha, in Jesus' name, amen. Ano yan? Di pwedeng tamarin kapatid. Bakit? Buhay mo yan eh. Amen. Ulitin ko po, yung mga nagtatanong po na out of topic, imumute ko po kayo. This is my last warning ha. Ulitin ko po, ayoko po kasi nang magulo po yung devotion namin. Amen. Di ako galit, pero dumadami na po kayo. Okay po ba yan? Nasa in order po tayo. Amen. Sasagutin ko lang po ang lahat ng nasa topic na to. Andyan na oh. Pakibasa po to. Ito na po yung pag-uusapan natin oh. Ang dami na po oh. Tapos yung topic nyo pa. Oh, inulit mo pa ha. Burgs. Warning na ako. Ulitin ko ha. Ang dami na natin dito. Ang layo pa ng tanong. Okay? Okay, balik na tayo. Ayoko po magulo kasi iiyak na ako pag ninermon pa ako ulit eh. Okay, game. Balik tayo. Saan na ba tayo? Nawala na tuloy ako. Ayun. Balik tayo no. Wag na wag mong katatamaran pag nakakapagpaganda ng buhay. Minsan kasi kapatid, alam nyo po, aminin man natin o hindi, ang dami pong mababaw na Kristiyano. Sana hindi ikaw yun. Tama. Alam mo bakit ko masasabing mababaw? Konting problema, umaalis. Walang answered prayer, ayawan na.
Eh tanong ko, bago ka muna umalis, sinabi mo ba lahat sa Diyos? Diba? Kasi naniniwala ako, kapatid, ang taong nagbuhos ng buong buo niya sa Panginoon, wala mang answered prayer, magiging okay yan. Tama? Kasi nga, uunahin kasi ng Diyos na ayusin yung puso mo bago niya ayusin yung circumstances ng buhay mo. Yun talaga yung pattern ng Diyos. Amen. Minsan kasi ang gusto ka agad, circumstances hindi pa nga ayos buhay mo. Tingnan mo, ganito na lang, kapatid. Nagpe-pray ka ng healing. Halimbawa, nagkasakit ka sa atay dahil sa pag-iinom. Nag-pray ka ng heal, Lord, pagalingin mo ako, pero ayaw mong magtigil mag-inom. Kasi, kapatid, pag sinagot ka ng Diyos dyan, na gumaling ka agad yung atay mo, iinom ka pa rin kasi hindi ka pa niya na-deal. Saan? Hindi ka pa niya kasi na-deal doon sa mga mali mo. Kaya anong uunahin ng Diyos? Uunahin po ng Diyos ang puso mo. Amen. Kaya nga, kapatid, lagi po tayo sa una. Sabi mo nga, yung una muna bago. Kaya titignan mo yan, pattern na yan. Narinig ka, pinalaya ka, malapit ka, iniligtas ka. Pattern na. Lagi tayo babalik dun sa first. So kung gusto mong lumaya, ikwento mo muna kay Lord. Sobra effort ko na dyan, kapatid. Amen. Minsan kasi, kapatid, dito tayo nagkakatalo. Tamad ka magkwento. Tapos sasabihin mo, sige nga, kung totoo nga yung Diyos mo, tulungan nga ako niyan. Tamad. Bahala ka sa buhay mo. Para bang ganun. Buti na lang, hindi nga ganun si Lord Amen. Tama ba? Kung si Lord kaugali ko, yari kayo. Kasi ako, wala akong pake. Buti na lang, hindi. Sabi mo nga, buti na lang talaga. Kaya nga tama yung sinabi ng Bible Ang Diyos ay hindi katulad ng isang tao na pabago-bago isip niya. Buti na lang. Kasi ako, kapatid, ayoko ng tamad. Sa totoo lang. Hindi po pwede sa akin yung tamad-tamad. Hindi pwede, no? Alam nyo ba, sa inyo ko sasabihin to kasi tropa ko kayo Meron po akong pinipreach. Meron po akong inaayos na preaching ngayon. Ang topic ko po, God the Sustainer. Alam nyo kung anong nilalaman? Pag ang Diyos naging mabuti sa'yo, wala kang karapatang maging tamad. Naging mabuti siya sa'yo. Sabi ko sa Lord, pag to nabuo ko, marami pong tatamaan talaga. Marami pong mababangga talaga. Marami pong mabubukulan talaga. Kasi totoo naman Ano yun, pagtapos mo ng blessing, ayaw mo nang sumunod? Ano ka, spoiled brat ka ba dyan? Diba? Nag-pray ka, halimbawa nag-pray ka, Lord, palayain mo ko sa utang. Nung pinalaya ka sa utang, umayaw ka na sa Panginoon. Amen? Nag-pray ka ng may bigas, tapos tinamad ka pang saingin? Ano yan? Sasaingin mo na lang, kinatamaran mo pa? Hindi po pwedeng ganun. Amen? Kasi, kapatid, problema ko po, problema ng church, at naniniwala ko problema rin ng marami. Ang tao, manggagamit sa Diyos lagi. Akala naman ng tao na kayang-kaya niyang lokohin ng Panginoon. Hindi mo maluloko si Lord, kapatid. Matalino yun si Lord. Yung inaakala mo pinagbigyan ka o nauto mo si Lord, akala mo lang yun. Naging mabuti pa nga si Lord sa'yo kasi ibinigay kahit na alam na aalis ka rin. Pero, kapatid, hindi mo pwedeng abusuhin ang grasya ng Diyos. Kaya tingnan mo, kapatid, pag wala nang mahita sa panalangin, umaalis. Pag wala nang ma-feel na mabuti, wala na ulit. Ang dami po nangyari dito niyan.
konti lang ang nanatili. Kaya kapatid, ulitin ko huwag mong katamaran yung pananalangin. Kung gusto mong umayos buhay mo, halimbawa pasok mo alas 7, gumising ka ng alas 4 para manalangin. Gusto mong maging maayos buhay mo Ayan, buti nandito si Crison. Si Crison, kapatid, nag-uumpisa po ako dito. I think, Crison, mga 1 buwan pa lang ako dito, no? Si Crison po, nagpa-pray po sa akin yan. Sabi, kuya, kailangan po ng milyon para po, 1.2 ba? 1.3M para po sa heart surgery. Pero alam mo kapatid, si Crison, amen, si Crison po, kahit na nagpapapray siya, gumagawa pa rin siya ng paraan para makaipon sa surgery niya. Paano kung naging tamad? Ngayon, pangaralan ko daw yung adik sa sugal. Kaya mo na yan. Ba't kita pangangaralan? Alam mo na pala Tama? Alam mo na yan. Di ba? Amen? So, anong pong ibig ko sabihin, kapatid? Kung gusto mong maging maayos yung buhay mo, huwag mong katamaran ang lahat ng bagay tungkol sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi po ng Psalms o ng mga awit, dadalangin ako sa Diyos na nagbibigay sa akin ng buhay. Amen. So, ibig sabihin, if God hears you, anong gagawin mo? Manalangin ka. Pwede mo sabihin, busy ako wala na akong time. Nek mo. Pag inuman, wala ka, may time ka. Pag sa panalangin, wala. Pag problemado ka, may time kang magmukmok, pero pag sa panalangin, wala. Nineknikin talaga kita. Amen. Hindi na kasi ito yung panahon, kapatid, na chiki, ay malungkot ka na naman, chiki, kapatid. Given na yan. Naiintindihan ka ng Diyos, sinabi ko na yan ng paulit-ulit. Tama? Sinabi ko na yan na, alam mo na yan na ang Diyos ay nakikinig sa'yo. Pero kapatid, kung mananatili ka dyan, hindi ka makakausad sa buhay. Kailangan mo na ng real talk. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, lumapit ka sa Diyos ng walang katamaran. Pagtuunan mo ng pansin, gusto mo maging maayos buhay mo Kasi kapatid, ang taong ayaw bumangon, kahit anong bangon ng tao dyan, hindi yan babangon. Ayaw mong bumangon Pero kung gusto mong bumangon, tulungan mo ang sarili mo. Amen. Pwede nyo sabihin sa akin, Kuya Jerome, ba't ka naman ganyan? Ang harsh mo naman. Minsan kapatid, ang katotohanan, makakapagpalaya talaga sa hindi lang minsan, lagi. Kasi ulitin ko kapatid, tapos na tayo doon. Amen. Tapos na tayo doon sa pagiging baby mo. Ang haba na ng pinagdaanan mo, tama? Tanggap ko pa kung kahapon lang kanina, tanggap ko po. Dahil namatayan kahapon ba o kanina lang yung isang ating kapatid. Tanggap ko pa kung may grieving season. Pero ikaw, halimbawa, 10 taon ka ng grieving. Ano ng plano mo? Si Samuel nga kapatid, anong sabi ni Lord? Tapos na ang pag-iyak, tumayo ka na, i-fill mo na yung flask mo, amen, ng oil. Imagine mo kapatid, pinahinto ng Diyos si Samuel na umiiyak. Basahin niyo po, 1 Samuel. Nung nag-betray si Saul kay Samuel sa Diyos. Yung sinabi po ni Samuel na obedience is better than sacrifice. Tingnan mo anong sabi doon? Tumahan ka na. I rejected Saul as a king. Fill your flask once again and we will anoint a new king. Oh. Amen? Amen ba? So, ibig sabihin kapatid, hindi mo na dapat
kinakatamaran, hindi mo na dapat mag-self-pity, hindi mo na dapat na alagaan yung mga pinagdadaanan mo. Alam niyo po yung prinsipyo ng doktor pagdating sa may sakit. 'Di ba? Sino po nakapagpa-check up na dito? Taas nga kamay. 'Di ba ayaw po nung doktor na binigyan ka na ng gamot tapos pakiramdam mo hindi ka pa gagaling diyan. 'Di ba ayaw ng doktor 'yun eh. 'Di ba? Meron nga yung doktor nga nakausap namin sa PJ, sabi niya, "Pamedyas-medyas ka pa, ang baho ng paa mo. Ano 'yan, para mukha kang kawawa?" Sabi talaga ng doktor. "Huwag ka na magmedyas," sabi niya. Kasi nga kapatid, hindi na dapat bini-baby. Kahit ang doktor kapatid, gusto ng doktor na lumalaban ka kahit may sakit ka. Tama? Tama? Paano kung halimbawa inom ka ng gamot, epek kaya to? Sabihin sa'yo ng doktor, ba't ka pa nagpa-check up kung di ka susunod? Paano palalo sa Diyos kapatid? Ano pong sabi ng Bible? Pag nagduda ka na, wala ka ng aasahang sagot. Kaya nga kapatid, pag nagbuhos ka ng puso mo sa Panginoon, asahan mong i-deliver ka ng Diyos. Amen? Second point pa lang tayo, wala pa ako dun sa deliverance ha. Sinasabi ko pa lang kapatid, yung proseso ng paglaya mo. Oo, given na kapatid. Sabi ko yan sa inyo, di ba? Ang sagot po sa anxiety and depression, ang sagot sa pagkatagumpay ng mga struggle mo, acceptance. Tanggapin mong may problema ka. Tanggapin mo na meron kailangang ayusin. Hindi na pwedeng in denial. Amen ba? Hindi na pwede na, ay, hindi po, joke-joke lang to. Kaya ko pa. Hindi mo na nga kaya eh. Amen? Kapatid, maging matapang ka na sa ibang tao, wag lang sa Diyos. Kung nararamdaman mong takot ka, sabihin mo sa Diyos. Hindi mo kailangan magpanggap sa Panginoon. Kasi in the first place, alam ni Lord pinagdadaanan mo. Amen ba? Ngayon, ano pong plano niya sa'yo? I-deliver ka. Ano pong sabi dun sa binasa natin? Iniligtas sila sa mga panganib. Yun ang ultimate goal ng Diyos. I-deliver ka sa lahat ng mga nagkokos sa iyo ng pain. Amen? At sa pagkakataong itong second point na to, sinasabi ng Diyos sa iyo na kailangan mong maging honest sa mga pinagdadaanan mo. Amen? Kasi kapatid, tingnan nyo po, ako po ay, dito po sa church, meron po kaming tinatawag na counseling and deliverance. At ako po ay nagde-deliverance din. Amen? Ngayon, meron po, some of you guys ay na-deliverance ko na. Tama na pag-pray ko na. Pero, while praying for deliverance, bago po ako mag-pray ng deliverance, nagtatanong muna ako. Ano ba ang tatanong? Ano ba ang root cause nito? Pag nagsinungaling ka sa akin, hindi ka makakalaya. Bakit? Hindi na-address eh. Amen? Hindi na-address. Hindi ka kasi nagpakatotoo. Kaya tingnan mo kapatid, meron po kaming case dito, 3, 4 na deliverance. Tinatanong, bakit hindi ka pa rin nakalaya? Hindi ko po nasabi nung una eh. Imagine mo kapatid, kung nasabi mo na yan nung una, hindi ka na sana naghirap pa. Amen? Kaya nga kapatid, anong goal ngayon? Makalaya ka. Ngayon, paano ka makakalaya? Isa-isahin mo yan sa Panginoon. Meron pong tinatawag na self-deliverance. Ang self-deliverance kapatid is outpouring your everything to the Lord. Hindi mo na kailangan ng kahit sino kapatid. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos ng totoo, i-deliver ka ng Panginoon. Si Saul, tingnan mo kapatid, personal na dineliver ng Diyos. Tama, mali? At pwedeng mangyari sa iyo yun. Hindi ko po sinasabi na wag na kayong magpa-pray. Pero ang sinasabi ko, bago ka magpa-pray sa iba, i-make sure mo munang nag-pray ka na. Amen? Kasi kapatid, ano bang prinsipyo ng prayer request? Yung sasabihin mo, sasabihin ko sa Diyos. Tama? Amen? Ngayon, yung sasabihin mo, pwede mo naman niyang idiretso sa Diyos. Yun ang katotohanan.
Amen? Kasi kapatid, kung sa akin kahaasa ng panalangin mo, paano kung hindi ko kayang mag-pray ngayon? Ako sigurado ako maipagpe-pray ko sarili ko. Paano kung hindi kita kayang maipag-pray ngayon? Ikaw ang mag-pray sa sarili mo. Bakit? Sabi po ng Hebreo, meron tayong high priest sa langit na makakaunawa sa mga pinagdadaanan natin. Kaya we can boldly approach the throne of grace. Imagine mo kapatid, si Jesus ang high priest mo at ang pinagdaanan mo ay nauunawaan niya. So ibig sabihin kapatid, umiyak ka sa Diyos, palalayain ka ng Diyos. Amen? Narinig ka ng Diyos, ano gagawin ng Diyos pag narinig ka, palalayain ka ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa'yo, manalangin ka ng manalangin. And the deliverance will follow. Amen? Minsan kasi, sige po, kahit mag-survey ako, alam ko po, marami pong hindi pa nasasagot sa prayer mo. Tama, mali? Pwede mong sabihin dyan, di ba? Tama naman, di ba? Marami pa pong mga panalangin na hindi pa nasasagot. Amen? Marami. Alam mo bakit? Kasi kailangan mo nang ihanda yung puso mo para dyan sa mga blessing na yan. Amen? Kailangan pa rin ihanda yung puso mo dyan. Kasi kapatid, pag ang isang answered prayer ay binigay sa'yo ng maaga, may tendency kang lumayo. Tama? Pag binigay naman sa'yo ng late to, may tendency ka rin lumayo. Pero pag ibinigay sa'yo ito sa tamang timing, amen? Sa tamang oras, ito ay ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, ang mga bagay na minamadali, ano po? Mabilis na nawawala. Pag ang bagay ay ipinilit, mabilis na mawawala. Ano ang dapat? Pagkatiwalaan ang timing ng Diyos. Ngayon, habang wala pa ang deliverance mo, hindi ka pa nakakalaya sa problema, hindi ka pa nakakalaya sa utang, hindi ka pa gumagaling sa sakit, may anxiety ka pa rin, may depression ka pa rin, anong gagawin mo? Balik ka sa step 1. Iyak lang ng iyak sa Panginoon. Kaysa naman umiyak ka sa ibang tao, kaysa naman sa umiyak ka sa maling tao. Amen? Ang dami na po dyan, tingnan nyo sa comment section. Ang dami na pong umiyak sa maling tao. Amen? Nakatulong ba sila? Hindi. Nakagaang ba ng buhay mo? Hindi. Nakabigat ba? Oo. Kung ang tao, pag umiyak ka sa tao, nakakabigat ng puso, nakakabigat ng isip, nakakabigat ng kahit ano, saan ka iiyak? Sa Diyos na buhay na nakikinig sa'yo at alam ang dapat gawin sa'yo. Amen? At pag ikaw ay umiyak sa Diyos kapatid, ilalapit ng Diyos ang tamang tao sa'yo. Amen? Alam niyo po sa life group natin kapatid, ang dami na pong answered prayer. Sige nga po, pwede niyo po bang itaas yung mga regular attendees namin dyan? Pwede mo bang itaas yung kamay na may answered prayer na dyan? Amen? Ang dami na po, sobrang dami ko ng testimony from this live. Imagine mo, may mga pumasa po ng board exam, may mga gumaling sa sakit, may mga nagkaroon ng maraming kliyente, merong mga nag-provide ang Diyos, may mga miracle, nakalaya sa anxiety, lumalim sa Diyos. Amen? Amen? Bakit? Kasi nga, naturuang mag-pray, pinalaya. Kaya kapatid, tingnan nyo po itong life group natin, hindi po to typical na life group. Nakita ko po yung mga nagde-devotion dito eh. Ako po, you can talk to me 24/7. Marami nga pong nagpapapray sa akin madaling araw kaso tulog na ako eh. Kaya anong ginagawa ko, nire-replyan ko sa umaga. Kasi nga, ako po, niraise ako ng Diyos bilang lingkod ng Panginoon. Amen. Ang trabaho ko po, humandle ng small group, manalangin sa tao. Kung nung recruiter ako kapatid, tignan mo, nakakatuwa nga sa Panginoon eh. Nung recruiter kasi ako kapatid, gantong-ganto din. Madaling araw may magchat-chat, Sir, okay na yung requirements ko, paano ba to ganyan? Ang dami kong inquiry, kahit nga nasa CR ako, may kausap ako eh. Ang pinagkaiba lang ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa Diyos. Amen.
Kaya nga kapatid, kaya kong i-handle. May mga nagtatanong, kuya, paano mo na-handle yung mga ganon? Alam ko paano makipag-usap, alam ko paano mag-reply. Nagsusorry ako pag di ko kayang i-replyan pa, pero sabi ko babalikan ko sila. Kasi nga, sinanay na ako ng Diyos dun sa corporate ko pa lang. Amen. Kaya ngayon kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo, God will deliver you. Ang kailangan mo lang, maging open ka sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalagin ko, umpisahan mo sa pagiging transparent mo sa Diyos, naririnig ka ng Diyos. Umiyak ka sa Panginoon, amen? At palalayain ka niya. Lord, I pray sa aking kapatid na may CKD, I declare, Lord God, pagalingin niyo po yung kanyang kidney in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon, ano ang magpapatunay sa dalawang to? He hears you, He delivers you. Pangatlo, He is near. Amen. Kapatid, paano kang maririnig ng Diyos na umiiyak kung malayo siya sa'yo? Malapit siya. Paano niya makokolekta ang pagluha mo kung malayo siya? Malapit siya. Paano niya makikeep track of your sorrow? Malapit siya. Hindi siya malayo. Kaya nga kapatid, hindi na dapat ang prayer mo, Lord, naririnig mo ba ako? Ko. Sabihin sa'yo ni Lord, oo. Malapit siya eh. Kanina kapatid, nagpray po kami sa munisipyo. Sabi po nung head pastor doon, sabi niya, kahit audible voice na mahina, rinig ng Diyos. Kasi hindi kami pwedeng mag-pray dun sa munisipyo, maraming tao doon. Lord, I pray in the name of Jesus, palayain mo ang mga korap na to in Jesus' name. Makakasira kami ng munisipyo niyan. Sabi, mga weirdo tong mga to. Hindi. Sabi niya, tumapat ka sa pintuan, sabi, pray a audible prayer with minimal tone. Kasi kahit mahina yan, rinig yan ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, yung hikbi mong mahina, yung mga silent cries mo, yung mga iyak mo sa unan, yung pag-iisa mo, yung naglalakad ka na hindi mo na alam kung saan ka pupunta, yung mga tulala moments mo, alam yan ng Diyos. Bakit? He is near. Amen? Anong sabi? Verse 18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa. Sa English, the Lord is near to those who have a broken heart. Malapit po ang Diyos. Amen? Sabi mo nga dyan, malapit ang Diyos. Amen? Minsan kasi kapatid, pag may broken, naisip na natin kaagad patapon ang buhay. Tama ba? Alam ko po mga trentahin na kayo dito. Amen? Alam ko nagmamature na kayo. Marami pong desisyon sa buhay natin ang nag-cause ng brokenness natin. Tama? Amen? Marami pong mga bagay o pagkakataon sa buhay natin na nagkaroon po ng brokenness. At akala natin, patapon na yung buhay natin. Tama? Inabandon tayo ng iba. Inisip na natin, wala na. Nag-failure ka sa isang proyekto mo. Pakiramdam mo, wala ka ng pag-asang bumangon. Para bang gamit. Di ba pag sira na yung cellphone, tinatapon na lang. Pag sira na yung baso, tinatapon na lang. Pag sira na yung mga bagay-bagay, tinatapon na lang. At naisip mo ngayon, gano'n na lang din yung buhay mo. Wala nang kwenta, walang silbi. Pero alam mo kapatid, ang Diyos ay ang Diyos na nagre-restore. Amen? Ang Diyos ay malapit sa'yo. Kaya pagka broken mo, aayusin ka ng Diyos. At pag inayos ka ng Diyos, mas mataas ang halaga mo. Amen? Hindi ka ni-recycle, binago ka. Amen? Kaya kapatid, pag minahal ka ng hari,
pag minahal ka ng Diyos, pag minahal ka ng Ama mo sa langit, lagi mong tandaan, tignan mo ang sarili mong anak ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, ako po, sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng kahit anong mga bagay. Sapat na akong meron ako kung anong meron ako. Bakit? Kasi basta kasama ko si Jesus, alam ko yung kalagayan ko. Amen. Kaya nga kapatid ngayon, kahit meron po akong pinagdadaanan, kahit na meron po akong kalungkutan, naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ang siyang tutulong sa akin. Amen. Kaya nga kapatid, imbes na mag-wine around ako, imbes na sumuko ako sa buhay, gagawa na lang ako ng paraan. Amen. Kaya kung titignan niyo po kapatid, binibenta ko po yung, naisingit pa no, binibenta ko po yung mga pre-love na books ko. Kasi, kaysa naman sa magbukmuk ako na Lord, ganito may problema na naman ako, gagawa na lang ako ng paraan. Dahil naniniwala po ako na pag ginawan mo ng paraan yung problema mo, ayon sa pananampalataya mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Kung ginagawa ng Diyos sa akin, gagawin ng Diyos. Dahil wala pong favorite si Lord. Amen. Kaya nga kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi ka man tulungan ng tao, tutulungan ka ng Diyos. Amen. Kalimutan ka man ng tao, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Bibigay ko po yung life verse ko sa inyo, baka sakali maging life verse niya rin. Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous, do not be afraid nor terrified, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Deuteronomy 31:6. At ang parallel nito sa New Testament ay Hebrews 13:5b. The Lord will never leave you nor forsake you. Kapatid, ang dami na pong pinatunayan sa akin ng Diyos. Ang dami na pong answered prayer akong tinignan. At yung pinagdadaanan ko ngayon, marami na po akong pinagdaanan ng mas higit pa. Kaya ang lagi kong panalangin sa Panginoon, hindi ako magmukmuk, hindi ako ma-anxiety, hindi ako ma-depress, kundi magawa ko pa rin ang kalooban mo at ikaw ang bahalang mag-ayos nito. Ganun po ang tamang mindset kasi alam kong malapit ang Diyos sa akin. Amen. Kung malapit ang Diyos sa akin, malapit din ang Diyos sa'yo. Ang kailangan mo lang kausapin. Ang problema sa atin, hindi natin kinakausap ang Diyos. Tama po ba? Hindi natin sinasabi sa Diyos yung mga problema natin. Tingnan niyo po yung illustration ng Panginoon dun sa isang widow na naghihingi ng justice sa corrupt na judge. Punta ng punta, walang humpay na punta, bigyan mo ako ng hustisya, bigyan mo ako ng hustisya. Kakatok ba sa bahay niya, bigyan mo ako ng hustisya. Anong sabi ng corrupt na judge? Hindi ko sasagutin ang mga hinihiling mo sa akin dahil matuwid ako. Sinasagot ko to kasi ayaw ko nang gambalain ka. O ayaw ko nang gambalain mo ako. Anong sabi ng Panginoon? Kung ang corrupt na hukom ay kayang magbigay ng sagot, paano pa kaya ang Diyos mo sa langit? Kapatid, huwag mong tantanan si Lord hanggat hindi nagiging maayos ang buhay mo. Huwag mong tantanan o tigilan ang Diyos sa pananalangin, sa paghingi, sa pag-iyak hanggat hindi mo nakukuha yung answered prayer mo sa Panginoon. At kung nakuha mo ang answered prayer mo sa Panginoon, huwag kang tumigil magpasalamat sa Diyos. Amen. Meron pong 10 ketongin, kapatid. Isa lang ang bumalik. Amen. Huwag tayong maging katulad nung 9 na ketongin na pagtapos makuha ang answered prayer, ayaw na. Kasi kapatid, alam niyo po anong tinuro sa akin ng Panginoon. Nung sinagot po ng Diyos, yung pagiging homeless ko, bumalik po ako sa kasalanan at ang sabi ng Diyos sa akin, small still voice ng Panginoon, Jerome, kaya kitang ibalik doon sa ilalim ng tulay at doon ka marinirahan kung hindi ka susunod sa akin. Simula nung narinig ko yun kapatid, sabi ko sa Panginoon, hindi na kita lalaruin Lord.
Hindi ko na iti-take advantage yung grace mo kasi ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Kaya kapatid, kaya kong iwan yung corporate job ko. May nagtatanong kanina about full-time ministry. Full-time ministry na po ako. Bakit? Kasi sinabi ko sa Diyos, ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Ang tao kapatid, pag naging ginhawa, bumabalik sa dati. Pero kung pipigilan mo yung sarili mo, dahil meron kang takot sa Diyos, sabi ng Bible at Proverbs, fear of the Lord is the start of wisdom. Lalakad ka ngayon sa kaluwalhatian ng Diyos dahil natakot ka sa Panginoon dahil alam mong malapit lang siya. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, hindi po answered prayer ang makapagpalayo sa'yo sa Diyos, kundi dapat makapagpalapit ito. Amen? At kung gusto mo palang maging maayos ang buhay mo, kapatid, lagi mong tandaan na ang Diyos na buhay ay ang siyang Diyos na babago ng buhay mo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Proverbs chapter 9 verse 10. Angeline, Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Kaya kapatid, wag mong mamaliitin ng Diyos, ha? Pag sinabi ng Diyos na malapit siya sa'yo, wag mong pagdudahan yun. Amen? Kaya kung gusto mong maging okay ang buhay mo, kapatid, lagi mong tandaan, ang Diyos ay nakikinig sa'yo, ang Diyos nais kang palayain, ang Diyos ay malapit sa'yo. Kaya kapatid, wag kang mahihiyang manalangin sa Panginoon. Amen? Sabi po, ang Hebrew word po ng near ay karob. Q-A-R-O-B. Type nyo nga dyan. Ang Hebrew word po ng near ay karob, Q-A-R-O-B, nang ibig sabihin po ay at hand or next door. So ibig sabihin kapatid na dahil malapit ang Diyos sa'yo, kahit na ang paghinga mo, kahit na ang silent cries mo, o kahit ano pa man ang pinagdadaanan mo, ang Diyos ay at hand. Amen. Kaya nga kapatid, di ba, ano sabi ng Bible? You are fearfully and wonderfully made. He knows you by your name. Nasa womb ka lang palang ng nanay mo, alam na niya at kilala ka na niya. Amen. Ayan din po yung other spelling, Ate Elizabeth. Taga-Israel nga pala itong si Ate Elizabeth. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, malapit ang Diyos sa'yo. Amen. Kaya kapatid, bakit ka palalayo? Alam mo kapatid, ano pa isa kong prinsipyo? Bakit ka pa magbabackslide kung babalik ka rin naman balang araw? Nag-aksaya ka lang ng oras. Kaya kung may problema ka kapatid, harapin mo na kasama ang Diyos. Kung may pinagdadaanan ka, harapin mo kasama ang Diyos. Kung may mga kasalanan kang di mapagtagumpayan, mapagtagumpayan mo kasama ang Diyos. Bakit? Bakit ka pa magbabackslide kung ibabalik ka rin naman ng Panginoon? Kapatid, hindi ka naman hayaan ni Lord na lumayo eh. Ano ba yung parable ng the lost sheep? Iiwan niya yung 99, matagpuan ka lang. Imagine mo yun. Amen. So kung iiwan ng Diyos yung 99, hindi para pabayaan, kundi dahil na-secure na niya. Ikaw na nawawala, ibabalik ka rin ng Diyos. Kaya wala kang magagawa kundi bumalik ka sa Panginoon. Amen. Ngayon, bakit ka pa aalis kung babalik ka rin naman? Ako kapatid, nasayang po 3 o 4 na taon ng buhay ko kasi lumayo ako kay Lord. Bumalik lang din naman ako eh. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, huwag ka nang lumayo. Amen. Bakit? Ito pa. Because He will also rescue you. Last point. Sabi po dito kapatid, sa Tagalog, at di binibigo ang walang pag-asa. Sa English, and save such as have a crushed spirit. Amen.
Kapatid, marami po sa atin ngayon, bagbag ang espiritu, pagod na. Pero ano pong sabi ng Bible? He saves o He rescues. Laging may rescue sa Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, ililigtas ka ng Diyos, hindi po aksidente na narito ka. Ang dami po kaninang nagko-comment, saktong-sakto, buti dumaan ka sa FYP ko, saktong-sakto, buti na lang narinig ko salita ng Diyos. Marami po nagko-comment. Bakit? Kasi kapatid, nire-rescue ng Diyos ang mga crush in spirit. At yun yung advocacy ko sa Panginoon. Lord, gamitin mo ako para manalangin ako sa mga tao na may anxiety and depression, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan ng salita mo. Kasi niraise po ako ni Lord bilang evangelist. At yun po ang pinaka-sure akong gift ko. Ngayon, kung loobin ng Panginoon na magpastor ako, magpapastor po. Kung loobin ng Panginoon na mag-mission po, magmi-mission po ako. Pero ang pinaka-sure akong pagkatawag ko ay maghayag po ako ng salita ng Panginoon. Kasi ang hilig ko pong magsalita into the multitudes, kahit saan pa yan, kahit sino pa yan. Kung sabihin ako ng Lord na mag-share ako, mag-share ako. Amen. Pero kapatid, ang sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, lagi kang ire-rescue ng Panginoon pagbagbag ang espiritu mo. Amen. Alam mo kapatid, meron pong isang moment na wala po kaming pambayad ng tubig, naputulan po kami ng tubig. At hindi lang po naputulan ng tubig, naputulan pa ng kuryente. Kapatid, nakakahiya po dun sa dati naming bahay na naputulan kami ng kuryente kasi nakakabit sa amin yung kapitbahay na nakabayad na, kami ang walang pangbayad. Alam mo kapatid, habang hawak ko po yung bill ng kuryente namin, bill ng tubig namin, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam mo yung estado ng buhay ko. Dami namin binayaran kasi kakamatay lang ng tatay ko yun. Walang-wala po ako ngayon. Hindi ko alam anong gagawin ko. Naglalakad lang ako kapatid. Kasi ganun ako pag na-stress ako dati ha. Lakad lang ako ng lakad, hindi ko alam saan ako pupunta. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam gagawin ko. Okay sana kung yung kapitbahay ko ay may kuryente, nawalan din. Kaya hiyang-hiya talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko alam. Iyak lang ako ng iyak sa Panginoon. Kasi nga wala eh. Pero alam mo kapatid, may nakasalubong ako. Dati kong tinulungan. Dati kong tinulungan kapatid. Sabi niya, uy, kamusta ka na? Nakita niya kasi umiiyak eh. Sabi ko, wala. Kasi naghahanap sana ako nito, pangbayad. Sabi niya. Alam niyang umiiyak ako eh. Alam niya rin na taga-church nga ako kasi churchmate ko nga. Sabi niya, ganito, kausapin natin si mama. Iuutang kita ng 5K para mabayaran mo yung lahat. Kapatid, He will save you. He will rescue you. Amen. Hindi ko malilimutan yung araw na yun. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam gagawin ko. Sabi ko, napapagod na po ako. Kasi yun po yung mga season kapatid na lagi kaming napapalayas ng bahay. Hindi po kami lumilipat ng bahay, pinapalayas po kami for certain reason. Sabi ko sa Lord, Lord, pagod na po ako. Ganito na lang lagi. Pero lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, hindi ako magre-resign. Hindi ako babalik sa corporate. Sa'yo pa rin ako, pero pagod lang ako talaga. Pero imagine mo kapatid, yung tinulungan mo dati, siya na yung tumutulong sa'yo ngayon. Kaya nga kapatid, ang tumutulong ay tutulungan din. Pero at the same time, God will rescue you. Kaya nga kapatid, masasabi ko na bakit ako narito ngayon dahil rin sa biyaya ng Diyos. Maintindihan ako ng mga breadwinner dyan. Most of us na breadwinner, hindi tayo napapansin. Tama? Yung mga providers sa bahay, hindi tayo napapansin. Pero ang Diyos kitang-kita ang pinagdadaanan. Amen. Kaya kapatid, sabi ko sa Lord, hindi na po ako papayag na ganito lang ako lagi. Sabi ko sa Lord. Amen. Pero ang maganda sa Panginoon, He will save you.
Kaya kapatid, ngayong gabi, maintindihan mo tong apat. Amen. He hears you, He delivers you, He is near, and He saves. At lahat ng yung apat na yan, kapatid, ay nature ng Diyos. Kailangan mo lang maniwala at magtiwala. Saan tayo ngayon gagawin? Balik tayo dun sa first. He hears you. Umiyak ka sa Diyos. Kaya nga kapatid, hindi po ko hihingi ng prayer request ngayon. Ang gusto po ng Diyos, ikaw mismo ang umiyak sa harapan ng Diyos mamaya pagtapos ng live na to. Amen. Amen. Pwede ba tayo magkasundo dun, kapatid? Sayang po ang lahat ng mga pinakinggan mo kung hindi mo i-apply pagtapos ng live na to. Mag-worship ka, kapatid. Hindi ko alam kung paano. Isara mo pintuan mo. Manalangin ka, kapatid. Huwag mong katamaran. Kung gusto mo maging maayos buhay mo, gawin mo. At gagawin ko rin. Amen. Kaya kapatid, in our conclusion, kapatid, if you are broken today, hindi mo na kailangan mag-pretend. Hindi mo na kailangan magmaskara. Kung nasan ka man ngayon, kapatid, iiyak mo na yan sa Panginoon. Amen. I pray. Keep it raw. Umiyak ka lang sa Diyos. Sabihin mo lang sa Diyos yung nararamdaman mo. Tapos na yung pagtakas. Tapos na yung self-pity. Tapos na yung pagpapanggap. Iiyak mo na yan sa Panginoon. Amen. Because kapatid, the moment that you pour out your heart to God, is the moment that God will deliver you, that God will hear you out, that God will save you, and God will definitely experience, hayaan kanyang ma-experience mo yung presence niya. Oh, hallelujah. Kaya Panginoon, I pray, Lord God, sa aking mga kapatid, wala po akong ibang dalahin sa kanilang prayer time mamaya pagtapos po ng live na to, katagpuin mo sila. Even right now, Lord, touch their hearts right now in the name of Jesus. Oh, you are hovering with them, Panginoon. Iniikutan ka ng banal na Espiritu ngayon. Oh, hallelujah. And I pray and declare, Lord God, na ikaw po ang Diyos ang kumilos sa kanilang mga buhay ngayon. I pray, i-deliver mo sila, Lord God. Sige kapatid, continue to pour it out to the Lord. I-pour out mo yan. Oh, hallelujah. Kaya Panginoon, I pray, tulungan mo po sila sa kanilang pinagdadaanan. Lingapin mo po sila sa kanilang pinagdadaanan. At lalong-lalo na Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataon na makapanalangin sa iyo at makapag-open sa iyo, Lord God. And I rebuke all those hindrances and I rebuke all those foothold na ginagawa ng kaaway. I rebuke lahat ng mga hadlang ng kaaway. Physical man ito, mental man ito, emotional man ito, o spiritual man ito. I bind it everything in the name of Jesus and I declare the deliverance of the Lord. Hallelujah. Kapatid, ang leading ng Panginoon, isulat mo muna lahat bago ka mag-pray. After mo mag-pray, kapatid, gumawa ka ng love letter to Jesus. Ikwento mo sa Panginoon kung gaano siya naging mabuti sa'yo. Pero bago mo ikwento yung pagiging mabuti ng Diyos, ibuhos mo muna lahat sa Diyos. Ito po yung time, kapatid, na wag mong kakatamaran. Ito yung time na binigay sa'yo ng Diyos para i-open mo lahat sa Kanya. Sabihin mo lahat sa Kanya. Mga pinagdadaanan mo, mga kasalanan mo, I pray and declare and I rebuke all those spirit in Jesus' name. Lahat ng mga hindrances, Lord God, that even yung mga nasa live na to na manggugulo, Lord, we rebuke it in Jesus' name. Kaya Panginoon, I pray, sound wisdom, i-reveal mo sa kanila lahat ng dapat nilang i-pray at i-open, Lord God, in Jesus' name. And I pray na simula ngayong gabing ito, Panginoon, they will continually pour it out everything to you. Thank you, Lord. Pinapayapa mo kami. Kaya Panginoon, sa kanilang pagpipray mamaya, sa aking pagpipray mamaya, katagpuin mo kami. Katagpuin mo kami, Panginoon. Katagpuin niyo po kami.
At wala po kaming ibang dalangin kundi ang pagkilos mo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon. Sinasabi po ng Lord sa'yo. I-open mo lahat sa Kanya. Kitang-kita ko po kapatid, I saw people writing all their struggles. Sinusulat nila kapatid. Alam niyo po, in psychology, mas nakakapag-express ka ng feelings mo pag sinusulat mo to. Kaya isusulat mo lahat ng mga struggle mo kapatid, kahit hindi nyo po i-share sa akin. Pagkatapos mong isulat lahat ng struggle mo, ipanalangin mo to sa Panginoon, i-open mo lang sa Diyos. Pagkatapos mong i-open kapatid, umiyak ka sa Panginoon, gumawa ka ng love letter to Jesus. Amen. Amen. Mag-open ka sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kapatid, I pray and declare na samahan ka ng Diyos, no? So, ito na yung time na nagre-relapse tayo. Amen. Kaya yung relapse moment natin, ibuhos natin sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung may mga prayer request po kayo, please send it to me. Send it to us. Lord God, sa Lord, no? You can join our group chat, kapatid. You can message me to join our group chat. At the same time, gusto ko rin magpasalamat sa mga nag-send po ng diamonds, no? $0.55. So, lahat po ito, pag naipon natin, ay ipangtutulong din natin sa Panginoon. So, I think this is like mga 32 pesos, no? At the same time, ay pasama po ako sa prayer kapatid na tulungan po ako ng Diyos, palakasin po ako ng Panginoon yung mga pagod ko ngayon, i-restore ng Panginoon. At the same time, i-provide ng Lord yung mga dapat naming ipunin para po maayos po yung problem namin. No? So, si Lord po ang bahala doon. Pero yun lang po, lagi nyo po sana akong maalala sa prayer. At the same time, lagi ko po rin kayong ipagpe-pray. Amen? So, I know God is good and God will always be good. Kaya, ihanda mo na yung buhay mo mamaya. Again, wag mong kaligtaan yung gagawin mo. Amen? Wag kang papayag na matulog ka na hindi mo ginagawa yan. Gawin mo yan dahil sa Diyos yan. Amen? At kung gusto mong maging maayos buhay mo, wag mong katatamaran ito. Amen? Kaya pwede ba natin sabi mo again, thank you Lord. Palakpakan natin ng Panginoon at sa Diyos mo ang lahat ng papurit pagsamba. Amen? So again, yung mga prayer request nyo po, you can send it to me. Yung mga gusto kong sumali ng group chat, you can join me, no? So, mag-update tayo dahil bukas po 7 a.m. tayo. Amen? Lord, I pray po sa nanay ng aking kapatid na papalipad na. I declare, Lord God, na ingatan mo po siya sa kanyang flight in Jesus' name. Amen and amen. Lahat po ng prayer request, please send it to me. Wag po dito sa comment, amen, kasi po hindi ko po mababasa yan. Minsan ko lang mabalikan kasi sobrang dami na pong comment. Pero, isend nyo po sa akin and I will pray for it. Amen? So, pero ngayon kapatid, please, wag mong katamaran. Isulat mo sa Lord struggle mo. Isulat mo lahat, ipanalangin mo, ibuhos mo sa Panginoon. At pagtapos magbuhos, mag-love letter to Jesus ka na. Amen? So yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Diyos at naniniwala po ako na ang kahabagan, ang biyaya at ang pagmamahal ng Diyos ay sasa inyo. Amen? So yun po, thank you po. God bless po para makaiyak na kayo kay Lord. Amen? Para makapag-boost na kayo ng puso nyo sa Panginoon. At lagi mong tandaan that He is close to the brokenhearted. He hears you. He delivers you. He is near. Amen? And He saves. Pwede po, ate. Pwede Angeline, kung sa love letter to Jesus ka magbuhos, wala pong problema. Ang mahalaga, kinausap mo ang Diyos. Amen? So yun po, thank you po. At the same time mga kapatid, kung pwede nyo pong i-visit yung page ko dito sa TikTok. If you could like anything sa mga videos natin, if you could repost it, if you could save it, if you could comment, please, para po makatulong din po sa algorithm natin pag may time po kayo. Sige po, thank you po. Bye-bye po. God bless po. Pagpalain po kayo ng Diyos. At naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ay laging sasama sa inyo. Amen. Bye-bye po.